Tahimik na tahimik ang sitio Madlum tuwing gabi, parang may humihigop sa hangin kapag sumapit ang hating gabi. Sa lumang bahay sa dulo ng sitio nakatira si Lira, isang dalagang palaging sinusumpong ng bangungot. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o may totoong nilalang na bumibisita sa kanya tuwing tulog siya. Naggabi-gabi niyang naririnig ang kaluskos sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na gumagapang. Minsan ay maririnig niya ang pagaspas ng pakpak, mabagal pero punong-puno ng poot. Sinubukan niya itong isawalang bahala. Sinabi niya sa sarili na baka pusa lang iyon o hangin. Pero nang gumising siya isang umaga at nakita ang tatlong malalalim na kalmot sa kanyang tiyan, alam niyang hindi iyon gawa ng tao o hayop na kilala niya. Sa kabilang bahay nakatira ang matandang si Aling Uday. Nakilalang albularyo pero may mga bulong-bulungan din na isa siyang mangkukulam. Mula nang lumipat si Lira sa sityo, palaging nakatitig sa kanya ang matanda. Parang may hindi magandang balak. Isang hating gabi, nagising si Lira dahil may malamig na hangin na dumaan sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, may aninong nakasilip sa bintana. Hindi gumagalaw ang anino pero malinaw niyang naririnig ang mabagal na paghinga nito. Para bang nakangiti, para bang inaamoy siya. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya makasigaw, hindi makagalaw. Tumulo ang luha niya habang unti-unting bumubukas ang bintana, dahan-dahan, parang may nagaanyaya. Mula sa dilim, lumitaw ang dalawang mapupulang mata. Mata na hindi kayang taglayin ng tao. Mata ng nilalang na matagal nang nagmamanman sa kanya at sa unang pagkakataon narinig niya itong bumulong. Lira, sa wakas nahanap na kita. Pagkababa ni Aling Doray ng boses, parang biglang lumamig ang paligid. Wind chime lang sana ang tutunog, pero ang narinig ni Lira ay parang kaluskos ng kuko sa kahoy. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba iyon o may nilalang ngang nakikinig mula sa labas. Pagkatapos, kumain, umakyat si Lira sa kwarto. Gusto na sana niyang matulog, pero hindi mawala sa isip niya ang kwento tungkol kay Belen, yung matandang nagpapalipad daw ng barang kapag may kagalit. Yung tipong kaya kang pasunurin sa loob lang ng isang iglap. At ayon sa mga sabi-sabi, hindi raw tumatanda ang kanyang mukha. Habang nakahiga si Lira, napatingin siya sa bintana. Sa labas, tahimik ang buong baryo. Pero may isang punong kawayan na kumakaluskos kahit walang hangin. Pinagmasdan niya yon. At doon niya nakita, may aninong nakayuko na parang may hinahanap sa lupa. Napaupo siya bigla, kinusot ang mata. Pagtingin ulit, wala na ang anino. Pero ang kawayan ay gumagalaw pa rin ng pataas-baba, parang may mabigat na nakasabit. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Lira. Kinuha niya ang kumot at tinakpan ang sarili hanggang ulo. Pero bago pa man siya makapikit, may narinig siyang tok-tok-tok sa dingding, dahan-dahang kumakatok. Hindi malakas pero malinaw. Tok, tok, tok. Tawag niya, halos pabulong pero walang sumagot. Tumagal ang katok ng ilang segundo bago tuluyang tumigil. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkalakas loob siyang sumilip sa bintana ulit. Doon niya napansin ang kakaiba. May isang pirasong dahon ng kawayan na nakadikit sa mismong salamin. Parang ipinahid. At sa gitna ng dahon, may nakasulat na dugo, kulay itim. Sakin ka! Nanginginig si Lira. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan noon, pero isang pangalan lang ang biglang pumasok sa isip niya, Belen. Lumipas ang isang linggo mula nang makita ni Lira ang aswang sa bubong. Akala niya tapos na ang lahat pero nagsimula ang mas matindi. Gabi-gabi may kumakaluskos sa paligid ng bahay, minsan sa bintana, minsan sa kisame, at sa tuwing sa silip siya wala siyang makikita pero ramdam niya na may nakamasid. Isang madaling araw nagising si Lira dahil sa malakas na hampas sa pinto. Parang may gustong pumasok, tumayo siya dahan-dahan at lumapit. Hindi siya humihinga halos. Paglapit niya narinig niya ang boses ni Mang Tasyo, ang ermitanyong nagturo sa kanya noon tungkol sa mga nilalang na masama. Lira, Lira, buksan mo! Bilis! Pero alam ni Lira na ang boses na iyon ay hindi si Mang Tasyo. Dahil patay na ang matanda, 4 na taon na ang nakalipas. Hindi siya kumibo. Hindi gumalaw. Patuloy ang pagkatok, mas mabilis, mas malakas, hanggang sa biglang tumigil.
Sa katahimikan narinig niya ang boses ng kanyang ina galing sa dilim. "Anak, tulungan mo ako. Masakit." Ang boses ay puno ng pagluha at humihikbi na parang talagang nahihirapan. Napahawak si Lira sa dibdib niya. Gusto niyang magbukas. Gusto niyang tiyakin kung totoo. Pero alam niyang hindi ito pwedeng maging boses ng ina niya dahil nasa ospital ito at bantay sarado. Biglang may kumiskis na mahaba at matulis sa ilalim ng pinto. Parang kuko. Parang sinusubukan siyang kamutin papaloob. Tinakpan niya ng una ng tenga niya pero dinig pa rin niya ang mga bulong ng nilalang sa labas. "Buksan mo, Lira. Gutom na ako." Sa takot niya napaatras siya at natumba. Nang itinungo niya ang tingin papunta sa pinto, may aninong dumaan sa siwang. Manipis, mahaba, at nakangiti. Simula ng gabing iyon, alam niyang hindi na siya simpleng binabantayan. Hinahabol na siya. Pagkarating ni Aling Dores sa bahay, ay halos mabitawan niya ang dala niyang bayong nang makita si Lira sa may batalan. Nakaupo ito ng matuwid, nakayuko, at parang may inaawit na pabulong. Ang nakakakilabot ay ang kulay ng dumadaloy mula sa ilong nito. Itim, malapot at bahagyang kumikintab sa ilaw ng gasera. Hindi gumalaw si Lira nang tawagin siya ng ina. Parang estatwa lamang itong nakadikit sa bangko, nakatitig sa walang direksyon. Biglang nagiba ang boses nito, naging paos at parang may kasamang dalawang tono sabay sabing, "Huwag mo akong lapitan. Hindi ako ang anak mo." Nanindig ang balahibo ni Aling Dores. Napaatras siya, napakapit sa dingding, ngunit hindi siya makahinga ng maayos dahil sa kakaibang amoy na kumalat sa paligid. Amoy nabubulok na lupa na hinaluan ng sinunog na buhok. Tumayo si Lira, mabagal ngunit tiyak ang bawat galaw. Para bang may humihila sa bawat litid at buto nito mula sa loob. Nang lumingon ito sa kanya, ang mga mata ng bata ay namumuti, wala ng itim na bahagi. Nagsimula itong ngumisi, hindi ng normal na ngiti, kundi ng ngisi na unti-unting humahaba ang panga, tila naglalantad ng mga ngiping unti-unting tumutulis. May narinig si Aling Dores na kaluskos mula sa labas. Mabilis, matalas, at tila gumagapang sa bubungan. Sunod ay may kumalabog na mabigat, parang may bumagsak na hayop na hindi nila kilala. Nang sumilip siya sa bintana, may anino siyang nakitang matangkad, payat, at nakakapit sa haligi ng bahay. Nakabaluktot na parang hindi tao. Sa sandaling iyon, naalala niya ang babala ng matandang albularyo sa kabilang baryo. Kapag dumidilim ang dugo at nag-iiba ang anyo, may nilalang na gustong pumasok. At kung hindi ito mapigilan, sasakupin nito ang buong laman. At nagsisimula pa lang ang lahat. Lumingon si Mara sa paligid ng bakuran. Ang dilim ay tila dumampi sa bawat sulok at naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang leeg. Parang may humihila sa kanya palabas ng bahay, ngunit ang katakutan niya ay hindi nakikita. Biglang may marinig siyang mahina ngunit malinaw na bulong. "Babalik ka rin." Tumigil siya. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung babae o lalaki, ngunit may kasamang pangungulit. Napansin niyang may maliit na apoy sa gilid ng puno. Ang apoy ay walang pinagmulan at sa loob nito may aninong umiikot. Parang isang tao, ngunit mas maliit at hindi normal ang paggalaw. Umikot ito, dahan-dahan lumalapit sa kanya. Mara tumalikod at naglakad pabalik sa harap ng bahay. Napansin niya ang isang maliit na pitaka sa lupa. Nasa ibabaw nito ay isang lumang anting-anting. Bahagyang basa at may puting pulbos na parang abo. Kinuha niya ito at biglang nagiba ang paligid. Ang anino mula sa apoy ay huminto at tumingin sa kanya. Parang alam nito na hawak niya ang bagay na iyon. Napakabigat ng pakiramdam sa kanyang dibdib at biglang napuno ng matinding sakit ang kanyang ulo. Marapilit tinakpan ang tenga niya, ngunit naririnig pa rin niya ang huni, parang tumatagos sa buto. Sa tabi niya may dumampi sa kamay niya. Tumigil siya, nang lingunin niya wala naman tao. Ngunit ang pitaka ay gumalaw ng kusa, parang may nagbukas dito ng lihim na pinto. Yan ba mo, sa loob ng pitaka, may lumabas na maliit na aso na kulay itim na may dalawang pulang mata. Tumingin ito diretso kay Mara at ngumisi. Ang aso ay unti-unting lumaki hanggang sa maging nilalang na halos kasing taas ng tao.
At saka, naglabas ito ng boses, malalim at masamang-masama. Hindi mo ako dapat hinawakan. Tumayo si Mara, nanginginig, habang nakatitig sa nagiging higanteng aso. Ang mga pulang mata nito ay kumikislap sa dilim at ramdam niya ang init ng galit na nagmumula rito. Ang hininga ng nilalang ay mabigat at parang usok na pumupuno sa hangin sa paligid. Hindi niya alam kung anong gagawin, subalit bago siya makagalaw, naramdaman niyang may humahaplos sa balikat niya. Tumalikod siya ng bigla at nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng puno. Mata nito ay maliwanag, parang nakikita ang lahat at may hawak itong maliit na bag na puno ng halamang gamot at buto. Ano? Ano ka? Nanginginig na tanong ni Mara. Isa kang inosente, ngunit nahanap mo ang hindi mo dapat hawakan, ang sagot ng matanda. Ang pitaka na iyon ay pag-aari ng barang. At ngayon, napanood ka na ng nilalang. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting gumalaw ang higanteng aso, parang iniipit ang paligid. Napansin ni Mara na bawat hakbang ng nilalang ay nagdudulot ng pagyugyug sa lupa at ang hangin ay nagiging malamig at mabigat. Kung gusto mong mabuhay ng buo, kailangan mong sundin ang aking utos, sabi ng matanda at iniabot ang bag kay Mara. Ito ang lamang mo sa laban na ito. Kinuha ni Mara ang bag at sa sandaling iyon, naramdaman niyang unti-unting lumambot ang anyo ng aso. Ngunit hindi ito nawawala, patuloy pa rin itong nakatingin sa kanya handang umatake muli kapag nagkamali siya. Dalhin mo ito sa loob ng bahay at huwag itong titigan ng diretsyo, utos ng matanda. At huwag kang lalapit sa apoy sa gitna ng bakuran. Mara pilit dinala ang bag sa loob ng bahay, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Ang aso ay patuloy na nakatingin, hindi gumagalaw, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok ng bakuran. At sa loob ng bahay, may narinig siyang huni, mas mabagal, mas mabigat, ngunit mas nakakatakot kaysa dati. Pagpasok ni Mara sa loob ng bahay, ramdam niya agad ang kakaibang tensyon. Ang hangin ay mabigat at parang may humihinga sa bawat sulok. Hawak pa rin niya ang bag ng matanda at pakiramdam niya, ito lamang ang tanging proteksyon niya laban sa nilalang sa bakuran. Lumakad siya papunta sa sala at napansin niyang may mga anino na gumagalaw sa mga pader. Parang sinusundan siya ng bawat tingin ng mga lumang kasangkapan at mga alikabok na nakalatag sa sahig. Ang huni ay mas malinaw ngayon, parang galing sa kisame, mabagal at mabigat. Mara na patingin sa bag. Sa loob nito, may mga halamang gamot at maliit na bote na may pulbos. Pinilit niyang sundin ang sinabi ng matanda, huwag titigan ang aso sa bakuran. Ngunit bago siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin, narinig niya ang kaluskos sa likod ng bahay. Parang may bumubukas na pinto, mabagal at puno ng galit. Tumakbo siya sa kusina at dahan-dahang binuksan ang isa sa mga bote. Ang pulbos ay kumislap ng bahagya sa dilim. Sa sandaling iyon, ang huni ay tumigil at ramdam niya ang katahimikan. Ngunit hindi ito tumagal. Mula sa bintana ng sala napansin niya ang higanting aso. Hindi ito gumagalaw, ngunit parang pinapakita nito na alam niya ang bawat hakbang ni Mara. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, puno ng kasamaan. Mara na pagdesisyonan niyang ilagay ang pulbos sa sahig sa gitna ng bahay, kung saan makikita rin ang mga anino. Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin sa paligid, parang may humihigop sa kanyang katawan. Ang huni ay bumalik, mas malakas, mas mabigat, at sa isang iglap, naramdaman niya ang presensya ng matandang babae sa tabi niya. Ngayon, magsimula na ang laban, sabi nito, mahina ngunit malinaw. Mara tumayo sa gitna ng sala, hawak ang bag ng matanda. Ang higanteng aso sa bakuran ay patuloy na nakatingin, nakapako ang mga pulang mata sa kanya. Ramdam niya ang init ng galit nito at ang hangin sa paligid ay parang bumibigat sa bawat hakbang niya. Binuksan niya ang isa sa mga bote at dahan-dahang ibinuhos ang pulbos sa sahig, sinusunod ang utos ng matanda. Sa sandaling ito, unti-unting gumalaw ang anino sa pader. Parang nagising, umaaligid sa paligid niya, nagmumula sa bawat sulok. Hindi ka makakatakas, ang malalim na boses mula sa aso. Mara napatingin sa bintana at nakita niyang ang aso ay lumalapit sa bakuran.
hindi sa pisikal na anyo, kundi sa kapangyarihan ng barang na bumabalot sa buong paligid. Napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi sa espiritu. Mabilis niyang pinunasan ang pulbos sa paligid at nagsimula siyang magbasa ng mga payo sa maliit na libro sa bag. Ang mga salita ay lumabas na parang liwanag, dahan-dahan, kumakalat sa sahig at mga pader. Ang huni ay humina, ngunit hindi pa rin nawawala. Ang anino sa pader ay unti-unting humupa. Tila hindi matapang sa liwanag na nagmumula sa kanyang ginawa. Ngunit bigla, naramdaman ni Mara ang isang malamig na kamay sa balikat niya. Tumalikod siya, ngunit wala roon. Sa labas, ang higanting aso ay tumigil. Nakatingin lamang, parang sinusukat ang lakas niya. Hindi pa tapos, sabi ng boses sa loob ng kanyang isip. Mara, napag-alaman niya na ang laban ay magpapatuloy at kailangan niyang patatagin ang kanyang loob kung gusto niyang malampasan ang gabing ito. Ngunit sa gilid ng sala, may maliit na anino na unti-unting lumalapit, mas mabilis at mas mapanganib kaysa dati. Habang unti-unting humupa ang liwanag mula sa pulbos, naramdaman ni Mara ang malamig na presensya na lumalapit mula sa sulok ng sala. Ang maliit na anino ay nagiging mas malinaw. Parang isang tao na nagtataglay ng kakaibang kasamaan. Ngunit mas mabilis at mas maiksi ang kilos kaysa sa higanting aso sa bakuran. Mara tumalikod at nakita niyang ang bag ng matanda ay nag-iilaw ng bahagya. Pinilit niyang hawakan ito ng mahigpit at dahan-dahang binuksan ang isa pang bote. Ang laman ay mga halamang gamot na may kakaibang kislap. Habang ibinuhos niya ito sa sahig, naramdaman niyang parang humihigop ng enerhiya ang anino. Hindi ka makakatakas sa akin, ang boses ng anino, malalim at puno ng galit. Mabilis na lumapit ang anino, ngunit bawat hakbang nito ay tila binabawasan ng liwanag mula sa pulbos at halamang gamot. Mara huminga ng malalim, pilit pinipigilan ang takot sa dibdib niya at dahan-dahang nagsimulang magbasa mula sa maliit na libro sa bag. Ang mga salita sa libro ay parang nagiging espada at kalasag sa paligid niya. Ang anino ay huminto sa isang iglap, tila natutulala sa kapangyarihan na nagmumula kay Mara. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa labas, naramdaman niya ang higanting aso na muling nagliwanag ang mga mata, parang nagpapadala ng enerhiya sa anino. Ang kombinasyon ng dalawang nilalang ay nagpapabigat sa hangin, at ang sala ay unti-unting nagiging isang kakaibang larangan ng kapangyarihan. Mara napagtanto na kung hindi siya magtatagumpay, ang gabi ay hindi matatapos at siya ay malalagay sa panganib. Pilit niyang pinanatiling nakatuon ang isip at lakas. Alam niyang ang huling laban ay malapit na. Ang huni ay tumigil sandali at lahat ay nanahimik. Ngunit sa gilid ng silid may nakita siyang kumikislap na mata na hindi niya pa nakikita bago. At sa isang iglap, ang huling yugto ng labanan ay magsisimula. Mara tumayo sa gitna ng sala, hawak ang bag ng matanda at hinarap ang anino na kumikislap sa gilid ng silid. Ang higanting aso sa bakuran ay nakatingin sa kanya, hindi gumagalaw, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahan niyang binuhos ang natitirang pulbos sa paligid ng anino. Ang mga halamang gamot ay kumikislap at nagsimulang maglabas ng liwanag na nagmumula sa bag. Ang anino ay humihikbi at tila nagugulat sa kapangyarihang iyon. Mara nagsimulang magbasa ng mga salita mula sa libro. Ang bawat titik ay lumalabas bilang liwanag, parang lumilikha ng isang pader ng proteksyon sa paligid niya. Ang huni ay tumigil sandali at ang hangin ay humupa, ngunit hindi pa rin lubos na ligtas ang lahat. Biglang lumapit ang anino, mas mabilis, mas mabigat, ngunit sa huling sandali, sinalubong siya ng liwanag mula sa pulbos at halamang gamot. Ang nilalang ay umiikot, umiilaw at unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Mara huminga ng malalim, nanginginig ngunit nakangiti dahil alam niyang nagtagumpay siya. Lumabas siya sa sala at tumingin sa bakuran. Ang higanting aso ay unti-unting lumambot at naglaho, at ang gabi ay bumalik sa katahimikan. Ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng bag ay lumapit sa pintuan, ngumiti at tumango. "Ngayon, ligtas ka na," sabi niya. Mara pinisilang bag, ramdam ang bigat ng gabi, ngunit mas matibay ang loob niya.
Alam niyang hindi niya makakalimutan ang karanasang ito, ngunit natutunan niya ang kahalagahan ng tapang at pag-iingat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ghost Theory para sa iba pang nakakatakot at kapanapanabik na kwento. I-hit ang bell icon para laging updated sa aming bagong uploads at maranasan ang iba pang misteryo at kababalaghan.